Ang tunay na umiibig ay nananatili, hindi umaalis kapag may hirap, hindi tumatalikod kapag may sakripisyo. At sa ganitong pananatili, higit nating nakikilala ang Diyos. Ipinapahayag niya ang kanyang sarili sa mga nananatili sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay remain. Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking mga utos. Siya'y iibigin ng aking Ama at ako'y iibigin din niya at ako'y mahahayag sa Kanya. Ito po yung paanyaya ng Panginoon sa ating lahat. Hindi lang basta sumunod sa Kanya, kundi manatili sa Kanyang pag-ibig. Manatili sa Kanyang salita at manatili sa Kanyang presensya. Kaya ang salitang ating pinagninilayan ay remain, pananatili. Ang unang sukatan ng tunay na pag-ibig kay Kristo ay katapatan sa Kanyang mga utos. Hindi sapat ang marinig lang ang Kanyang salita. Dapat itong isabuhay. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang isang damdamin, kundi desisyon na patuloy na mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ang tunay na umiibig ay nananatili, hindi umaalis kapag mayroon ng hirap. Hindi tumatalikod kapag mayroon ng sakripisyo. At sa ganitong pananatili, higit nating nakikilala ang Diyos. Ipinapahayag niya ang Kanyang sarili sa mga nananatili sa Kanya. Sabi ni Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking mga salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami mananahan sa Kanya. Napakaganda pong pangako nito. Kung tayo ay mananatili sa Diyos, siya rin mananatili sa atin. Ang ating puso ay nagiging tahanan ng Ama at ng Anak. Isang banal na presensya na hindi kailanman lilisan kung tayo ay tapat. Kaya't mahalagang tanungin natin ang ating sarili, ang puso ko ba'y tahanan ng Diyos? May puwang ba siya sa aking pang-araw-araw na desisyon, kilos at ugnayan? O baka parang bisita na lang siya, paminsan-minsan lang nating tinatanggap? Ang pananatili ng Diyos ay hindi lang sa simbahan, kundi sa buhay ng mga taong tunay niyang minamahal. At sabi pa ni Jesus, ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Hindi niya tayo iniiwang nag-iisa. Ang pananatili ng Diyos ay pinaigting pa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siya ang nagpapaalala, nagtutuwid, nagpapalakas at gumagabay sa atin sa bawat hakbang. Ang banal na Espiritu ang nagpapanatili sa atin sa apoy ng pananampalataya
Kahit tayo ay napapagod, nasusubok o naduduwag, kung tayo magbubukas sa Espiritu Santo araw-araw, tayo'y mananatili sa katotohanan at sa buhay na kaloob ng Diyos. Sa mundo ngayon, sanay tayo sa mabilis at panandalian, instant messages, short attention span, madaling sumuko kapag mahirap. Pero ang paanyaya ni Kristo, manatili ka. Huwag kang bibitaw. Pag mananatili sa gitna ng tukso, pananatili sa gitna ng kabiguan, pananatili kahit walang nakikita o nararamdaman, ito ang uri ng pag-ibig na hinahanap ni Kristo. Hindi panandalian, kundi tapat hanggang wakas. Kapag tayo ay nananatili sa Kanya, nararanasan natin ang kapayapaan, ang direksyon sa buhay, at ang kagalakang walang kapantay. Tayo ay lumalago sa pagkakilala sa Diyos, at tayo rin ay nagiging buhay na tanda ng Kanyang pag-ibig sa mundo. Sa bawat pananatili natin sa Kanya, pinapatatag niya ang ating pananampalataya at binibigyan niya tayo ng kakayahang magmahal gaya niya. Kaya mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon ay ito: saan ako nananatili? Sa takot? Sa galit? Sa kasalanan? O sa pag-ibig ni Kristo? Kung nais nating manatili sa Diyos, manatili tayo sa Kanyang salita, manatili tayo sa Kanyang presensya, manatili tayo sa Kanyang pag-ibig. At sa pananatiling ito, tayo magiging tahanan ng Diyos at kasangkapan ng Kanyang liwanag. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, turuan mo akong manatili sa iyong pag-ibig. Linisin mo ang aking puso upang maging tahanan mo. Isugo mo ang iyong Espiritu upang ako'y iyong gabayan at palakasin. Nais kong mamuhay hindi sa panandalian, kundi sa tapat at matatag na pananatili sa iyo. Panginoon, manatili ka rin sa akin, ngayon at magpakailanman. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536
o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.